Wow. Hello po. Welcome po sa Pinenset Fellowship Service for tonight. Ang lalahat po ay inaaniyahang tumayo. Tayo po ay magpupuri sa ating Panginoong Jesus ngayong gabi. At bago ang lahat, tayo po ay magkumustahan at mag-say hi sa mga katabi natin ngayong oras na to. Hello po, magandang gabi po. At welcome po tayo sa live natin ngayong gabi. Kung nasaan man kayo, we are encourage you to stay with us, stay tuned, at makinig po kayo sa buong worship service namin for tonight. This day is the day of celebration. At tinataas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Share ko lang po sa inyo na ako bilang isa sa mga leader is natutuwa ako. Very light ang pakiramdam ko pag nakatayo ako sa harapan. Dahil alam ko ang ating Panginoon ay nandito at kasama natin. At lahat ng iniisip natin ay iniiwan natin sa labas. Pagkat ang Diyos natin ay buhay. At lahat ng pangangailangan natin ay masigit pa sa ibinibigay niya. Ang Diyos ay sapat at higit pa sa ating pangangailangan. Amen! Amen! Woo! Tayo po yung mawin! Pagpapala mo'y laging naan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Matitinag sa pagsubok, ang biyaya mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasol, hindi makukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Yes, oh Lord! Salamat, Panginoon, sa anumang pagsubok na nararanasan namin. Alam namin, Panginoon, na Ika'y kasama namin. Ika'y sapat na at higit pa. Woo! Ikaw ang aking pasyon na di nagkukulang, sapat na Come on, church! at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala,
araw na ito, ikaw yung nasa palagitnaan namin, Lord. Alam namin, Panginoon, na kasama ka namin sa lahat ng oras. I pray, Lord, for this church, Philan said, na patuloy mong pagpalain ang mga miyembro, ang buong kongregasyon ng church na ito, Panginoon. At sa lahat ng mga taong nakikinig namin sa amin ngayon, Lord, nanunood sa amin, Lord, patuloy mo rin silang alagaan at bantayan, Panginoon. Lord, I pray for this service for tonight na kayo po ang mananahan sa amin at magbibigay ng pagpapala sa amin, Lord. From the beginning of our service, ng pagsa-celebrate namin sa inyo, Panginoon, at patuloy na pakikinig namin ang salita mo, O Lord. Ibinibigay namin ang lahat na ito, Panginoon. Lahat ng ito ay para lamang sa inyo, at sa inyo, at sa inyo lamang, Panginoon. Magpurihin ang pangalan mo, Panginoon. I see the King of Glory coming out of clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Yeah. I see His love and mercy washing over all our sin. The people say, the people say, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see your generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see you need revival, stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Church, i-invite ko kayo na banggitin nyo yung mga pasasalamat na naranasan nyo ngayong linggo na to. Nandito ang ating Panginoon. Isusana in the highest. Yung gano'ng kabuti yung faithfulness niya sa atin, yung mercy niya, yung love niya. Bigyan niyo sa Kanya. Papurihan natin siya, mga church! Heal the heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Salamat, Lord. Dahil nararamdaman ka namin ngayong oras na to, Lord. Tunay kang ang dakila, Panginoon. Tunay kang ang powerful, O Lord, sa buhay namin. Dahil sa buhay mo, O Lord, dahil sa mercy mo sa amin, Lord, nandito kami. Nandito kami, malayang nagpupuri sa iyo, Lord. Your faithfulness, your kindness, your great God, Lord. At nagpapasalamat kami, Lord, sa ganitong opportunity na mayroon kami. Lord, bagamat kami ay may mga pagkukulang, salamat, Lord, na patuloy mo kami tinatanggap. Salamat, Lord, na patuloy mo kaming tinatawag at hinahayaan mo magpuri sa iyo. Ang lahat ng mga awitin namin ngayong gabi, Panginoon, ay para lamang sa iyo. Because this is your day. It's a celebration ng buhay, Panginoon. Buhay na binigay mo sa amin. Salamat, Lord. Salamat, Lord. At kulang ang aming salita para kami ay para sabihin sa iyo, purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka. Salamat, O Lord. Yes, O Lord. Patuloy kami aawit, Panginoon. Sa iyo lang sasamba, Panginoon. Dahil ikaw ay tapat. Wala nang iba. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa buhay mo. Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Church, ini-invite ko kayo, nasabayan niyo kami with your heart. Oh, Jesus. Ito'y papuri sa ating Panginoon. Nataas natin ang pangalan niya sa oras na to, sa buhay natin. Salamat, O Lord. Salamat, O Lord. Oh, Jesus, Ikaw nga lang, Lord. Ikaw lamang, Lord. ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat. Yes, Lord. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat.
maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw lamang. Kaya sabay-sabay po nating awitin to. Sa'yo ang kapurihan, kamahalian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo ang kailangan mo. Yes, Lord. Isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tinig, O Lord. Purihin ang pangalan mo at itaas namin ang pangalan mo, Jesus. Tunay kang ang dakila sa buhay namin. Salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin. In Jesus' name, pray. Amen. Praise God. Patuloy po tayong manalangin at patuloy nating buksan po ang ating pong mga labi. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Sige po. Praise God, praise God. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Alam niyo po, ang isang attitude po ng isang tao po na kung saan ay hino-hold up po. Alam niyo po yon? Sasabihan po siya ng hold upper na hold up to. Pero ang sasabihin po ng tao na hinold up, ang gagawin lang po niya, itataas niya po yung kanyang kamay. Di po ba? Wala siyang sasabihin o anumang bagay. Bakit po niya tinataas po yung kanyang kamay? Parang sinasabi niya lang na, suko ako. Wala akong anumang bagay o anumang weapon na maaari ko pang ipanlaban sa inyo. Yun yung sinasabi ng mga taong kung saan ay hino-hold up. Sa harap ng ating Panginoon, ganun din, na kung saan kapag tayo po ay sumasamba at nagpupuri sa ating Panginoon, di po ba? Pag nagtataas tayo ng kamay, parang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, wala kaming anumang weapon na pwedeng ipanlaban sa iyo. Tanging sa iyo lang ang buhay namin, Panginoon. Ikaw lang, O Diyos. At wala po kami may pagmamalaki sapagkat ang aming pong buhay ay sa iyo lang, Panginoon. Sige po, patuloy po natin. Let's open our mouth and let's give Him praise. Let's give Him thanks. Pasalamatan po natin ang ating pong Panginoon. Katulad po ng awit po, na inawit po natin po kanina. Sige po,
Pasalamatan mo ang Panginoon po sa lahat ng ginagawa niyang mabuting bagay sa buhay po natin. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Ama naming Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa iyo at nagpapasalamat, Panginoon, for your goodness, Lord God, and your faithfulness. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon na patuloy na kumikilos po sa aming po mga buhay. Thank you, Father. We thank you for your love, Lord God. We worship you today, Lord God. You are worthy of our praise, Lord God. Salamat po, Panginoon. You are so good. You are so good, Panginoon. Napakabuti mo po sa aming po mga buhay. Sa kabila, Panginoon, ng aming pong mga kakulangan, ikaw ang Diyos na nag-aayos po ng aming pong buhay. Kaya sa gabi pong ito, Panginoon, all glory and power and honor belongs to you, Lord God. Father, we lift up to you, Lord, ang mga kapatid po namin dumadaan po sa panahon ng mga pagsubok na kanilang pong buhay. Mga kapatidan po namin, Panginoon, na kung saan ay nakakaranas ng mga sakit, Panginoon, mga pains and hurts, Lord God, na dumadaan po sila ngayon. Dalangin ko po, Lord, na patuloy kung ikaw, Panginoon, maging mag-comfort po sa kanila. Panginoon, we speak and we declare yung joy mo, Lord, because your word says, Lord God, the joy of the Lord is our strength, Lord. Salamat po, Panginoon. Meron mga pamilya, Panginoon, na kung saan ay hindi nagkakaayos po sa panahon po ngayon, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na ikaw ang mag-ayos ng aming pong pamilya. Any relationship, Lord God, na hindi maayos at hindi nagmaganda sa panahon po ngayon, Panginoon, ikaw ang patuloy na mag-ayos po nito. Bigyan mo sila ng mga gandang bagay na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. May mga karamdaman, Panginoon, ng mga kapatid po namin. Thank you, God, because you are our healer, Lord God. You are our healing, Panginoon. Lord, maaaring na andito po kami, Panginoon, pero nararamdaman po namin, Panginoon, ang panghihina spiritually, Lord God. But we thank you, God, because you are our strength, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Purihin ka aming Panginoon. Katulad ng inawit po namin kanina, Lord. Minsan pa, Panginoon, nais po namin sabihin sa iyo, Panginoon, ito pong awit pong ito na di kami mangangamba, Panginoon, sa kawalan, O Diyos. Hallelujah. Let's continue to worship our God. Patuloy po natin sambahin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Salamat po, Panginoon. Yung i-worship ka, yung sambahin ka, Panginoon, ay isang pribilehiyo po ito para po sa amin pong lahat. Thank you, God. Always renew our mind, Lord, especially, Lord, sa pakikinig po namin ng iyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, ng salita mo. Sabi nga ng salita mo, Panginoon, ang salita mo ay kapangyarihan ng aming pong Diyos, Ama. Salamat po, aming Ama. Sapagkat ang salitang ito, Panginoon, ay papasok sa aming pong mga puso at isipan, Lord God, at ito'y magiging buhay po namin sa araw-araw. Thank you, Lord. We are blessed and favored. We are safe and protected, Panginoon. You are worthy to be praised. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po kayo maupo, pakisabi sa katabi po ninyo, you are blessed and favored. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, praise God. Sige po, are you ready for the word? Amen, amen. Praise God, praise God. Purihin po ang ating po Panginoon. Alam niyo po, I'm believing God, mga kapatid, that God has something for us this evening. Naniniwala po ako na meron po siyang inilaang maganda po sa gabi pong ito. Amen po ba? Praise God. Kasi po, mga kapatid, sa word po ng Panginoon,
Sa salita po ng atin pong Diyos, wala pong sayang. Okay? Wala pong tapon po ito. Sabi po ng salita ng Panginoon, my words will not return to me void, but will accomplish the purpose for which I send it. Praise God for the reading of His Word. Do you believe, mga kapatid, na ang Diyos po ay may layunin sa buhay mo? Ulitin ko po ha, naniniwala ka ba na ang Diyos po ay may magandang plano and purpose sa buhay mo? Okay, praise God. Kung naniniwala po tayo na wala po, na ang Diyos po ay may plano at purpose sa buhay po natin, maniwala ka na ang salitang maririnig mo sa gabi pong ito ay hindi sayang. Okay? Makikita mo po ang totoong layunin ng Diyos sa buhay mo sa pamamagitan po ito ng salita ng atin pong Panginoon sa gabi pong ito. Hallelujah. Because whenever He speaks, mga kapatid, it brings life. It brings love. It brings purpose. It brings meaning to our lives. That is why, mga kapatid, we give value to the Word of God. Importante po, pinapahalagahan po natin ang salita po ng ating pong Panginoon. And madalas po, mga kapatid, every Sunday ay sina-challenge po tayo palagi na tayo po ay hindi lang basta makinig ng Word of God, kundi tayo mismo ay magkaroon po ng personal na pagbabasa po ng salita po ng ating pong Panginoon. Yan po yan. Kumbaga parang hindi po natin dapat binabaliwala yung every Sunday na pagpunta po natin dito para makinig po ng salita po ng Diyos. And I am so humbled, mga kapatid, as I speak before you. Dahil hindi naman po madaling magsalita eh. Okay? So, makikita po natin, mga kapatid, na hindi po madaling magsalita. And I need to submit myself also to the Lord that He will speak to me for you. Okay? For your encouragement so that you may be strengthened and move forward. And move forward, mga kapatid. Sabi nga po natin, move forward. And move forward po sa plano ng Diyos sa buhay po natin. Why? Bakit po? Dahil maganda po ang plano ng Diyos sa atin po mga buhay. Okay? God has a plan for your life. Sapagkat sa kabila po ng mga nangyayari po sa ating pong kapaligiran, kahit kailanman, kapatid, hindi mapoprostrate po yung mga plano po ng Diyos sa ating pong mga buhay. Alam po yan ng Diyos. Alam po yan ng ating pong Panginoon. Because He said on His Word, I know the plans that I have for you. Hallelujah. Totoo po ito. Hindi niya lang po sinabi na, anak, sige, meron akong plano sa iyo ha. Basta plano ko lang ito sa iyo. Hindi po ganun yon. He said in His Word, I know. Let's say, I know. Di ba? Ibig sabihin, He knows, alam po niya, mga kapatid. Bakit po alam po ng Diyos na meron po siyang magandang plano sa buhay po natin? Because He is the master of every plan na pwedeng ibigay sa atin o sa tao. Siya po yung master plan eh. Hindi po ba? Siya ang gumawa na magandang plano para po sa buhay po natin. He knows the plan, mga kapatid. Hindi po siya, ang Diyos po natin, hindi pag gumawa po siya ng plano o purpose sa buhay po natin, hindi po niya basta iniimbento lang po ito. Hindi po ba? Na parang, sige, okay na to, basta yan ang plano mo ha, eto sa'yo. Hindi po siya ganoon, mga kapatid. Na parang bigla niya na lang maiisip at sasabing, eto, tama na sa'yo ang planong ito. Hindi po ganoon ang ating pong Panginoon. He knows the plan. Yung pong sabi po ng salita po ng ating Diyos. Hallelujah. And I believe with all my heart, mga kapatid, na maaari nakaupo ka dyan sa kinauupuan mo po ngayon, at maaari kahit na nakaupo ka dyan, nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero may mga pinagdadaanan ka sa buhay. Maaaring, alam niyo po, I sense in my spirit that some of us here, maaaring merong mga relationship na hindi po maganda sa panahon po ngayon. Maaaring may mga pagtatampuhan, may pagkakagalit-galit sa mga pamilya po natin. But praise God, naririnig po natin itong mga bagay na ito, nadidiscern po ng banal na Espiritu ang mga bagay na ito upang ipaalam po sa atin, mga kapatid, na meron po magandang plano and purpose ang Diyos sa buhay po natin. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Di ba? Meron ang ginawang plano ang Panginoon. All we need to do, mga kapatid, is just walk.
doon po sa mga plano ng Diyos para po sa atin pong lahat. Hallelujah. Di ba? Marami po mga segue, marami po mga side trip, di ba? Habang lumalakad ka, maaaring madistract po tayo sa mundong ginagalawan po natin. Maaaring na, dito ka ngayon at alam mo na may plano ang Panginoon sa iyo. And along the way, mga kapatid, you can distracted. Nag-a-adjust ka, kung minsan na andon ka na, biglang may darating na naman mga ibang mga issues ng buhay po natin. Tama po ba? Di ba? And you get so distracted and you felt run your own race. Nakakalungkot po mga kapatid kasi God has told us, sabi po ng Diyos, to run a particular race, a race marked out for you particularly. Let's say particularly. Pag sinabing particular, ibig sabihin, ang Diyos po, meron siyang particular na race o na takbuhin na inilaan para po sa iyo. Amen po ba? Di ba? Kaya hindi po tayo nakikigaya-gaya lang. Di ba? Hindi para dun sa iba, kundi para po sa iyo pag sinabing particular. Kasi iba ang calling po ng Diyos para sa iba at iba din po ang calling ng Panginoon para din po sa iba. Andyan po ba kayo? Praise God. Okay? That's why we never compare notes. Hindi po tayo nagkokopyahan. Okay? Yung ginagawa po ng iba, I believe yun ang pinagagawa ng Diyos po sa kanila. At iba rin ang pinagagawa ng Diyos sa inyo. Okay? Kaya, hindi tayo tumitingin sa kapwa po natin Kristiyan, sasabihin mo na, Panginoon, bakit siya? Diba? Binigyan mo ng ganong gifts or talent. Diba? Why did you give him this kind of blessing? Pinagpapala mo sa bakit ako? Hindi. Lagi may comparison. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, God has something for you that is marked out only for you. Sabi nga po natin, for me. Di ba? Only for you and only for me. God has a particular race for you to run. And what is our part? Ano po yung bahagi po natin? Okay. Ang bahagi po natin, mga kapatid, listen to this, be faithful and run in your own race. Okay? Minsan natakil na po natin, na-discuss na po natin to Sa totoo lang. Do you know that it is a blessing for you if you know your purpose in life? Kapag nalaman mo kung ano po yung layunin o purpose ng Diyos sa buhay mo, maniwala ka, ito po ay isang malaking pagpapala para po sa atin pong lahat. Kasi po, yung pong mga tao na walang purpose, di ba? Yung hindi nila alam kung ano yung purpose po nila, ibig sabihin, hindi din po nila alam kung anong meaning ng buhay na meron po sila. Hindi nila alam ang dahilan kung ano ang purpose nila sa buhay. Na parang sila po yung mga tao na kung saan lang po sila dalhin ng alon o agos, doon lang sila. Hindi po tayo ganon. Okay? Alam kong ayaw po natin noon. Ayaw po natin ng ganon, mga kapatid. Because we want direction in our lives. Tama po ba? Siyempre, yun ang gusto natin bilang mananampalataya. May direksyon ang buhay po natin. Hindi lang basta direksyon, kundi tamang direksyon sa buhay po natin. Di ba? And even sa mga anak po natin, ganon din ang gusto po natin. Na merong tamang direksyon at magandang direksyon na magiging buhay ng ating po mga anak. Amen. How much more our Heavenly Father? Yun po ang gusto niya, na meron po tayong magandang layunin at plano sa buhay po natin. Yun po yung gusto niya Okay? Praise God. We want to fulfill, we want to accomplish something in our lives. And that's the beauty of knowing your purpose, mga kapatid. Okay? Yun po yun. You can invent your own purpose, okay? Pwede ka mag-imbento ng sarili mong layunin, pero bilang Kristiyano, pakinggan niyo po ito, kailangan pa ba natin mag-imbento? Kung meron din lang namang salita po ng Diyos, na kung sa'yo nagpapakita po sa atin, kung gaano kaganda ang plano and purpose ng Diyos sa buhay natin. Maybe some of us here, magugulat ka, full of surprises ang ating pong Panginoon.
unexpectedly, may mga bagay siyang ginagawa na hindi mo inaasahan sa buhay mo. Akala mo hopeless na talaga. Di ba? Pero hindi mo alam na sa iyong pananalangin ay kumikilos at gumagawa ang Panginoon sa tamang panahon. Di ba? Sabi nga ng awit ay, pagdating ng panahon, baka ikaw din at ako. Di ba? So yun po yun eh. Anong connection nun? Wala lang. Di ba? So tingnan po ninyo to. That's the beauty of knowing your purpose sa atin pong Panginoon. Sabi ko nga, you can invent your own purpose, pero bilang mga mananampalataya, kailangan mo pa ba mag-imbento ng sarili mong purpose or plan? Di ba? All this time, mga kapatid, God has already set His purpose for you and for me. For you and for... Yan na naman. Di ba? Yun eh. Praise God. Kailangan mo lang, mga kapatid, i-align, i-connect ang sarili mo sa plano ng Diyos sa buhay mo. Ulitin ko po ha. Kailangan mo lang i-align, i-connect ang sarili mo sa plano ng Diyos sa buhay mo. Yun ang dapat po natin gawin. So, tonight mga kapatid, I want us to understand God's purpose for you and for the church. Yun po ang pag-uusapan po natin po ngayon. The purpose of the church. Okay? Dapat po natin maintindihan mga kapatid that God has an individual purpose for you and God has a purpose for His church. Okay? Maaari may mga mababanggit po akong konti, maya-maya, habang tayo ay nakikinig, at siguro may mga konting makakanti lang po tayo. Tingnan po natin kung anong sinasabi ng Panginoon sa mga bagay po na iyon. Okay? The purpose of the church. Dapat po nating maintindihan mga kapatid that God has an individual purpose for you. Ulitin ko po ha. God has a purpose for His church. So God has a purpose and He called the church through Jesus Christ. Tinawag po ng atin pong Diyos ang simbahan o ang iglesia sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Yesus. Ano po yung warning? Testing lang? Okay. Praise God. Di ba? Parang ganun lang po yun eh. Na kailangan lagi tayong alerto sa mga plano ng ating pong Panginoon. Kaya pa nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, parang style na yung narinig po nating warning ngayon. Di ba? Parang ganun yan eh. Hindi lang basta binasa mo lang. Ibig sabihin, meron niyang itinuturo sa'yo. Okay? So God has a purpose and He called the church through Jesus Christ. Tinawag po ng Diyos, mga kapatid, ang simbahan o ang iglesia niya sa pamamagitan po ng atin pong Panginoong Hesukristo. Because the church is the body of Christ. Okay? So yun po yun. Christ is the head and the church is His body. Ang ating pong Panginoong Yesus, ang ulo po ng iglesia at tayo po ang katawan. Okay? Okay. Sige po. Okay. Sige, naintindihan ko na. Alright. Okay lang, sige lang. Don't panic. Okay. Ulitin ko po. The church is the body of Christ. Christ is the head and the church is His body. Dapat po nating malaman na iisang pamilya po tayo, mga kapatid. We are now called the church. Let's say the church. Okay. And God's purpose, mga kapatid, is for the church to fulfill His mission, to fulfill His purpose. Yan po yan. Kaya, kung ikaw ay naandi dito po ngayong gabi pong ito, mga kapatid, that you who have accepted Christ as Lord and Savior of your life, you have a new purpose in life now. Ulitin ko po ha. Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin meron kang bagong layunin sa buhay mo. Yun po yun.
You have a purpose. You have a new purpose in life now, mga kapatid. Ibig sabihin, may bago ka ng layunin sa buhay mo po ngayon. Hindi na yung purpose ng mundo, hindi na po yung purpose mo na pang sarili mo lang. Okay? Kailangan mong iayon ang buhay mo sa layunin ng Diyos para sa iyo. Okay? We can never really be satisfied and fulfilled in life if we don't walk in God's purpose. So listen to this, mga kapatid. Basahin po natin, ibig sabihin po ng kung ano po yung kung ano yung hindi ang church. The church isn't, okay? Tingnan po natin. The church isn't a club, a service organization, a business, a building. It's an organism. A living, breathing organism, the body of Christ. Yan daw po. Okay? So, para mas maintindihan po natin, 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Ano pong sabi po ng salita po ng Diyos? Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Pakitapik po yung katay mo, sabihin mo, kasama ka dito. Di ba? So tayo, iisa tayo mga kapatid. Marami man po tayo mga plano sa buhay, but as a church, we are members of one body. Yan po yun. Meron mang iba't ibang giftings, pero pare-pareho po tayong may plano at purpose sa atin as a church. Ang ating po Panginoon. Again, what is the purpose of the church? Actually, kapag tayo po ay nagbasa ng salita po ng Diyos, mga kapatid, madami po tayong makikita ng mga scriptures, mga kapatid, patungkol po sa purpose ng church. But I have a few important things I want to share with you about the purpose of the church. Okay? Actually, 3 po ito eh. Pero maaaring baka isa lang po ang madaanan po natin. Sa mga susunod po natin, pwede po natin ituloy po ito. Okay? So the purpose of the church, mga kapatid, number 1 is this: to reach out and win people for Jesus. Say it once again. To reach out and win people for Jesus. Just as, mga kapatid, how somebody has reached out to you and shared the gospel to you. You are heard it, narinig mo po ito, you have received it, tinanggap mo, and life now is living in you. I hope naintindihan po natin na yung buhay na tinanggap mo mula kay Kristo Jesus ay nasa iyo po ngayon. Okay? At kahit saan ka pumunta, sabi ko nga po sa inyo ng mga nakaraang mensahe po, kasama mo yung buhay na yan. Di ba? You have heard it, you have received it, and life now is living in you. Nanampalataya tayo kay Jesus, si Jesus yung tinanggap po natin, si Jesus yung ipinangaral, si Jesus po yung nagbigay ng buhay sa atin. Siya yung nag-wipe out ng lahat po ng ating kasalanan according to the Word of God. Siya po yung nagbibigay ng biyaya at pagpapala sa atin araw-araw through His Spirit. Yun po ang ating pong Panginoon. Okay? So I would like to tell you, mga kapatid, that each of us who is called by the Lord should not forget this. Okay? Remember this, mga kapatid. It is very important that we understand that God the Father's plan is for every person to experience salvation. Katulad ng tinanggap mo o tinanggap po natin. Di ba? Yung kaligtasan yun. Katulad ng atin pong Panginoon. Nag-reach out po siya, ang atin pong Panginoon. Bumaba siya sa kalangitan. Hindi po niya inisip po yung comfort zone niya eh. Naandun na nga po siya sa heaven. Di ba? Naandun na siya sa kanyang trono. Pero bumaba pa siya para mag-reach out ng tao, para maligtas. Nagsa tao upang paniwalaan ng tao. Di ba? Sabi ng Bible, mga kapatid, and though He's God, He never considered Himself equal with God, but took upon Himself being a servant at ibinigay po niya ang kanyang sarili para po sa atin.
Siya po ang atin pong Panginoon. Okay? Nag-invest po siya sa 12. Pakinggan niyo po ito ha. And yet, most of His time, He is always leading. And the 12 disciples, they're following. Sumunod po sa Kanya. So, Jesus' ministry, mga kapatid, was to reach out to people and introduce Himself as the way, the truth, and the life. Ang dami pang ang pinakilalang kung sino ang ating pong Panginoong Yesus eh. Siya daw po yung grace, siya daw po yung truth. Okay? So tayo din po mga kapatid, kung titingnan po natin yung mga sinabi po ng ating pong Panginoong Yesus, or His last word as human on earth was to reach out to those people around them. Kaya bago po pumanik ang ating pong Panginoong Yesus sa kalangitan, sabi po niya sa mga disciples and followers po niya, in Acts chapter 1 verse 8, ano pong sabi po ng Bible? Sabi doon, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Grabing pangako po ito. Di ba? Pero ang higit na pinapakita po dyan, sabi po ng salita ng Diyos, you will be my witnesses. Tayo daw po ay magiging saksi. When we say witnesses, mga kapatid, ibig sabihin, sila yung nakakita at nakarinig. Di ba? Sa court, marami ka po niyan na ipapanalong isang kaso ng isang akusado kapag meron pong witness o saksi na nakakita. Hindi po ba? Kaya lang nakakalungkot po, marami na po nababayaran po ng mga witness po ngayon. Sa totoo lang. Kaya kung mababasa po natin sa Revelation, yung pong sabi po ni John, pakinggan niyo po ito ha, sabi ni John sa Revelation, what we have seen, what we have heard, ibig sabihin, that's a witness. Okay? Witness po siya sa mga bagay na narinig po niya patungkol po sa ating pong Panginoon at narinig po niya at nakita po niya nung kasama po niya ang ating pong Panginoong Yesus. Sabi po ni Jesus, you will be my witnesses. So yun po yung marching order po niya. That His marching order to each of us before He ascended to heaven. Ibig sabihin, kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay follower ni Jesus, ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan, ibig sabihin, isa ka sa mga saksi ng ating pong Panginoon. Kapag sinabing, you will be my witnesses, ibig sabihin, hindi po ito itinutulog lang. Hindi po ito isantabi lang, mga kapatid. Kundi ito po ay pinamamalita, ibinabalita, ipinapakita, sinasabi sa iba. Na parang sinasabi po ng ating pong Panginoon, you have seen me, you have heard me, now do it. Gawin mo. This is what I did in this world, sabi ng Panginoon, to reach out, unang-una sa inyo. Okay? Sabi ng Panginoon, maaaring sabi ng Panginoon, aalis ako, pero binibigay ko sa inyo ang assignment na ito. You tell people what I've done for you. Ang tanong, when was the last time na ibinahagi mo si Kristo sa ibang tao? Yeah. My prayer is that, mga kapatid, we will be reawakened sa mga simple truths po na ito na ating pong pinag-uusapan. Kapatid, stop na po yung mga iba't ibang issues natin po sa buhay. Maging sa ministry o dito po sa church. Huwag na po natin gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Sa totoo lang. Stop na po yung, kasi dapat ganito ang ginawa eh. Di ba? Kasi dapat ganun ang ginawa eh. Dapat ganun ang gawin. Ang tanong,
Sa mga tao nagsasabi po sa atin ng mga ganon. Sa mga tao nagbibigay po ng punong-puno po ng mga suggestions. Ang tanong, nagpapagamit po ba sila sa Panginoon? Nagiging magandang halimbawa po ba tayo sa mga kapwa po natin, mga mananampalataya, and even sa iba po mga tao? Hindi po ba? O nagiging katitisuran po tayo sa iba? Hindi po natin pwedeng sabihin, Pastor, pasensya ka na. Ganito na po talaga ang ugali ko. Ganito na po talaga ako eh. Di ba? Hindi po pwedeng ganun, mga kapatid. Kasi kung sinasabi po natin na tayo po ay witnesses ni Kristo or saksi ng ating pong Panginoon, dapat nakikita po ito sa buhay po natin kung ano ang narinig at nakita po natin patungkol sa ating Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Makakalabas po ba ako dyan? Okay? Kapatid, dapat po may nakikitang bunga sa buhay po natin. Di ba sa tagal na po natin mga mananampalataya, di ba? Marami pa din po sa mga kapwa mananampalataya po natin na ganun pa rin po ang kaisipan. Na kapag hindi nangyayari po yung gusto po nilang mangyari, wala na. Parang tinatamad na po sila. But praise God, gusto po maintindihan po natin. Ang simbahan po, ang church po, ay meron po yung kanya-kanyang mandate na ibinibigay po ang Diyos. Hindi po tayo kaparehas ng ibang mga simbahan, kapatid. But praise God, di ba? Kapag naintindihan at naunawaan po natin maigi ang layunin ng Diyos sa buhay po natin at ang layunin po ng Diyos dito po sa kanyang iglesia, malaki po ang magagawa mo para abutin ang ibang tao para kay Kristo Jesus. Hallelujah. Dapat po mayroong nangyayaring magandang bunga sa buhay po natin. Nakikitaan po tayo ng magandang halimbawa. Bagamat hindi po tayo perpekto. Ulitin ko po, when you understand God's purpose for your life, you can make a lot of difference, mga kapatid. Totoo po ito. Dapat nagkakaroon tayo ng impact sa ibang mga tao. Nagkakaroon tayo ng impact dito po sa atin pong church. Why? Because there's life in you. There's resurrected life in you. Dapat nakikita po yan sa buhay po natin. So tayo po ay mga witness po ng Panginoon. Alam niyo po ba, mga kapatid, na may ministry gifts ang Panginoon ay binigay po sa atin at sa kanya pong iglesia? Ano po ito? Let's read Ephesians chapter 4 verse 11. Sabi po dito, and He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Okay? Ang tawag po ng mga scholars po dito, mga kapatid, o sa Bible school, tinatawag po yan na fivefold ministry gifts or 5 offices. Yan po ang tawag po dyan. Yan po ang ibinigay po ng Panginoon para po mapangalagaan ang simbahan at mapamahalaan po ang church as a whole. Sila daw po yung magte-train sa body of Christ so that they may do the works of the ministry. Okay? Hindi nga actually sila ang gumagawa ng works of the ministry. Hindi po yun ang sinabi. Nandyan po sila, mga kapatid, to establish and to train us. Yung mga yan. Nakakalungkot po, meron pong ibang denomination or ibang sekta na nagsasabi na hindi na daw po kumpleto po yan ngayon. Okay? Wala na daw po yung iba dyan. Wala po akong makita sa Bible na binabasa ko na wala na po dyan yung iba. Okay? Kaya kung titingnan po natin ang ating pong binasa, mga kapatid, 3 out of 5 ministry gifts, mga kapatid, the 3 of them are foregoing. Ano pang ibig sabihin po nito? The apostles, prophets, and evangelists, mga kapatid, lahat po yan is for going out. Okay?
Kaya nga kapag mag-establish daw po ng church, lalabas po yan eh. Lumalabas po sila. Talagang nangangaral po sila ng salita po ng Diyos sa labas. But only 2 offices were created to stay in the church. Not necessarily, mga kapatid, stay lang sa church, okay? Please don't get me wrong, ha? But as a pastor and teacher, talagang ang ministry po nila is to disciple the body of Christ. Ang trabaho po namin bilang mga pastor, mga kapatid, ay i-train po kayo, i-equip po kayo sa gawain po ng ating pong Panginoon. Yun po yung amin pong work as a pastor. Pero yung 3 po is more on going out. That is why, mga kapatid, makikita mo yung heart ng Panginoon is always to reach out. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Hindi natin pinag-uusapan dito kung ikaw ay young people, kung ikaw ay medyo may edad na. Lahat po ito ay para po sa atin. Yung gifts, mga kapatid, na ibinigay po niya for the church is for the benefit, mga kapatid, of the whole church. Is for us to understand and to know that we also need to go out. Not necessarily, mga kapatid, na talagang lalabas ka talaga sa church. Pero isa po yun, mga kapatid. Kaya lang dito nga lang sa loob ng church eh. Di ba? Dinadala na ng Panginoon po dito, pero nung nga nakakawala pa sila. Why? Medyo soprano po yung boses ko. Bakit nakakalabas? Okay? Tandaan po natin, mga kapatid, kung minsan, tayo po mga mananampalataya, ang hilig po nating magkumpara sa ibang mga simbahan, sa totoo lang. Pastor, ayan na naman. Ano lang po ito, real talk lang po tayo. Okay? So, tingnan po nito, pero bago po yan, tingnan po natin kung ano po yung the key job of the church. Ito po yung basahin po natin. Tingnan po natin. The key job of the church, mga kapatid, is to look for ways to reach out with the love of God to our community and world and win them for Jesus. Ano po mapupunan niyo po dyan? Yung key job of the church. Di ba hawig na hawig po yan? Saan? Sa Connect, and especially sa atin pong vision ng church. Kaya hindi po aksidente, kapatid, na yung pong ating pinag-uusapan about our mission na ibinigay po ng Panginoon sa mga leaders nung unang panahon, especially kay Pastor Jojo, kasama ng ibang mga leaders dito po sa church. Yun ang mandate po ng Phil and Said Fellowship Church, mga kapatid. Na dapat po mag-grasp po natin po ito. Makuha po natin maigi po ito. That's our key job. Yun ang unang-una. Hindi ang magpakilala ng relihiyon sa mga tao. That's not our job. Na kung saan sasabihin po natin sa ibang mga tao, pumunta ka sa church namin, maganda doon, mababait ang mga tao doon. Di ba? Hindi po yun ang main trabaho po natin bilang mga mananampalataya. The key job of the church is to look for ways to reach out with the love of God to our community and world and win them for Jesus Christ. Hindi rin po, mga kapatid, masasabi po natin sa ating po mga sarili na kapag ang isang simbahan ay punong-puno ng activity, yun po ang malagong simbahan. No! Yung mga activities po, mga kapatid, yan ay ginagamit po ng Panginoon sa church para makapagdala pa rin at makapag-reach out pa rin ng mga kaluluwa para sa Panginoon.
Sabi ko nga po, no, kung minsan po, ang mga Christians po, lalo na yung mga matatagal na sa simbahan, na parang nagkakaroon po palagi ng comparison po sa ibang church. Binibilang po natin kung ano po yung wala tayo at ano po ang meron po sa ibang simbahan. Di ba? Na dapat na maintindihan po natin, may kanya-kanyang mandate po. Maaaring sa panahon natin, ganito pa lang muna po tayo eh. Ganito pa lang po yung may activity ng church po natin. And unti-unti, ay tinuturuan po tayo ng Panginoon kung paano. Pero kagandahan po dito, pakisabi sa katabi po ninyo, kasama ka. Sama-sama po tayo. Di ba? So yun po yun. Tandaan po natin mga kapatid, na may iba't ibang pagkatawag po ang bawat simbahan. Pero higit po sa lahat mga kapatid, hindi po dapat nawawala po ang laging pag-abot sa mga tao po na makilala nila at magkaroon po sila ng relasyon sa atin pong Panginoong Yesus. Kasi pag ang kaisipan o pag ang tinuro po natin po sa kanila ay patungkol po sa relihiyon, kapatid, magkakaroon po lalo ng comparison po yan. Sasabihin po nila, ay dito na lang ako, mas masaya dito eh. Diyan kasi ang daming ano eh. Di ba? No. Being saved, mga kapatid, and being part of the church is a different thing. Maraming tao po ang naliligtas, or many people are being saved, mga kapatid. We reach them out and we win them for Jesus. But the problem is, mga kapatid, ito po ang problema. Nakakakilala sila sa Panginoon, pero hindi po sila nag-i-stay sa loob ng simbahan. Tama po ba? Hindi po talaga sila nag-i-stay eh. Okay? Kung mag-stay man yan, mga kapatid, hindi magtatagal, sandali lang po talaga sila. Why? Almost, magto 2 years na po kami. Dito po ng wife ko, ni Grace. Napuna ko lang din po ito, and I believe napunan nyo rin po ito. Especially ng mga leaders po ng church po natin. Ang dami na po mga dumating po dito, sa totoo lang. Nung time ko po, kasi may mga kwento din po na may mga dumating na din po talaga dati. Ang dami-dami po talaga. Pero ang tanong, nasa na po sila? Sa time ko po, na nandito po kami ng wife ko, madami din po mga nagpupuntahan. Pero ang tanong, nasa na po sila? Praise God. Nandito ka pa. Di ba? Ibig sabihin, di ba? Kumikilos ang Panginoon sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang Diyos. Alam niyo po, sa totoo lang, ang pinakaayoko po, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung maglilingkod po ako sa iyo, Panginoon, yung pong lagyan mo palagi ng full of joy, yung ministry, Panginoon. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na maramdaman ko, Panginoon, na empleyado ang dating ko. Sa totoo lang. Kahit yung mga ministry head po natin dito, alam kong ayaw nyo din po yon. Gusto natin, ini-enjoy po natin ang ministry. Amen? That's why, ang iba po sa atin, di ba? Na kung saan dito po ngayon, naglilingkod sa Panginoon, mga ministry head po natin. Nag-enjoy sila. Kasi alam nila na ito ay calling ng Panginoon para po sa kanila. And maybe some of us here, kapatid, nahihiya ka lang na magsabi, Pastor, pwede po ba ako sa ministry na ito? Pwede po. You are all welcome, mga kapatid. Nakausapin po kami. Andyan po yung mga elders po natin, kapatid. Si Sister Janet, si Brother Jared, nandyan po. Lapitan niyo po sila. Pagdating po sa mga spiritual na bagay, naandito po kami, mga pastors and elders po, mga kapatid. Pagdating po sa mga bagay patungkol po sa pagmamanage po ng ating pong ng kaperahan po ng ating pong Panginoon sa church po na ito. 'Di ba? Lapitan niyo pa rin po kami. Andyan po yung mga trustees po natin. Sister Therese, Sister Lolit, Sister Jonah, andyan po eh. Pag dumating po si Pastor Jojo, pwede po tayo magtanong po sa kanya. Inuulit ko lang po ito.
And even po, kailangan po natin ng dagdag po na gusto pong maggamit o magpagamit sa Panginoon sa pamamagitan po ng ushering ministry. Di ba? Kasi nag-iisa lang po yung maganda na nandun po lagi sa ushering table. So dagdagan po natin ng mga with pleasing personality na katulad po ninyo. Di ba? Sabihan niyo na po kagad kami. And praise God, yung mga teachers po natin sa ating pong kids ministry, palakpakan po natin na dagdagan na po sila. Madaming inaayos po ang Panginoon, mga kapatid. Madaming inaayos po ang Panginoon sa church po natin. Di ba? And praise God, last Saturday, kahapon po, di ba? Nakita po natin yung pictures, mga pictures. Nag-start na po yung gawain po natin sa ating pong mga kabataan na tinatawag po nating Youth Connect. Praise God. Praise God, praise God, praise God. Kasi andun po yung mga ate at kuya nila eh. Andun po si Ate Jonah, si Ate Angela, Kuya Simon, Kuya Dirk, di ba? Sino pa mga naandun? Si Ate Hali, Mika, di ba? At iba pa. So praise God, purihin ang ating pong Panginoon. Kasi nakikita natin na hindi kayo empleyado. Di ba? Kayo ay pribilehiyong gustong maglingkod sa ating Panginoon. And the rest, sa iba po na nandito po ngayon, at sa mga kapatid po natin na maaaring nakikinig po ngayon online, pwede niyo po kaming kausapin, lapitan niyo po kami. Mga kapatid, at para mas lalo po mag-apoy, ma-empower po tayo. Listen to this, mga kapatid. Para mas lalo po tayo ma-empower. This coming June 7, I tell you, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng retreat. Dito po gagawin po sa ating pong church. June 7, Saturday, 8 a.m. in the morning. Pastor, ang aga naman yan. Natutulog pa po kami yan. Pwede po ba mga 11 o'clock na lang? Nag-message, 11 o'clock, papunta na po kami, pero nagsasabon pa lang. Kapatid, let's commit. Let's commit our lives this coming June 7 sa atin pong retreat. Na iko-commit mong sarili mo sa Panginoon, Lord, maaari may mga bagay akong gagawin na importante. Pero alam ko na mas importante po ito dahil alam ko may gagawin kang maganda sa buhay ko sa retreat na ito. Kapatid, in-encourage ko po kayo, this coming June 7, and also sa next Saturday, June 14 po, para po sa mga leaders and volunteers po natin. Meron po tayong team building na gagawin. Pero ito naman po ay hindi sobrang aga. Hindi po ito 8 o'clock. Mga 8:30 siguro. Hindi, joke lang po. Hindi po. Medyo ililate naman po natin ng konti. Siguro gawin naman natin 10 para malapit sa lunch. Di ba? So, wag po kayong mag-alala. Sa retreat po natin, magsaserve po tayo ng lunch at magsaserve po tayo ng mga merienda po natin. Parang gagawin nyo lang po, upo lang po kayo dyan, makikinig lang po kayo sa nais gawin ng Panginoon, ng banal na Espiritu sa atin po mga buhay. Okay? Mamaya po, sa ushering table po, meron pong listahan po doon. At pakilista lang po ang inyong pangalan sa mga nagdi-desire po na magdumalo po sa ating pong retreat po this coming June 7, Saturday, 8 a.m. Minsan lang po ito. Minsan lang po itong 8 a.m. na ito. Ibigay nyo na po ito sa Panginoon. Amen po ba? Praise God, praise God. So, sa mga nagnanais po na maging nanais po nilang maggamit ng Panginoon, yung purpose ng Diyos sa kanila, dito po sa church, lapitan nyo po ang mga leaders po natin. Okay? So, yun po yun. So, pakinggan nyo po ito, mga kapatid. As your pastor, kasama po ng buong leadership po ng church, gusto po natin na yung po mga taong, lahat po ng mga tao ay maabot po natin, ay maging bahagi po ng church po natin pong ito, ng simbahan. Especially ng mga Pilipino. Because we are Pinoy community. Tinawag po tayo, yun ang mandate po natin eh. Ngayon, kung may pa isa-isa po dumadating po ng mga ibang lahi po, welcome pa rin po yan. Di ba?
At kakausapin ko pa rin, sasabihin ko po sa kanila na meron pong church doon na pang-international. Di ba? Hindi. Bakit? Kung gusto niya magpagamit dito, why not? Di po ba? Di po ba? So sasabihin niyo lang po kapag may dadating po ng mga ibang lahi, para madadagdagan ko po yung yung English na gagamitin ko po para hindi po ako mauubusan. So yun po yun. But I believe with all my heart na ang mandate po ng Panginoon po sa atin ay abutin po to reach out yung mga Pilipino na dumadating po dito po sa bansang New Zealand. Amen po ba? Praise God. Minsan papalapakan po natin ang Panginoon. Praise God. Okay. Praise God mga kapatid. They are saved mga kapatid. Ang Panginoon naman po ang nakakaalam po noon eh. Hindi po ba kung saved po talaga sila o hindi sa mga taong nare-reach out po natin? Because the moment they receive the Lord Jesus Christ, yung faithfulness po na yon ay nasa Panginoon naman. Di ba ba? Hindi naman po, nasa kanila po yon. Pero ano po yung mamimiss out po nila kung hindi po sila mananatili po sa church? Biruin nyo, ginamit po tayo ng Panginoon na mag-share ng gospel. Pero hindi po sila nanatili po dito. Ang namimiss out po nila, mga kapatid, ay hindi po sila lumalago spiritually. Kailangan po natin po yun. Dahil wala po sila sa loob ng body of Christ because they don't belong in a church family. Mapalad po tayo sapagkat nandito po tayo sa belong church. Di ba? Yun po yun eh. Let us pray mga kapatid that they will be part of our church and that they will commit to the ministry of the Lord. Huwag lang po nating hayaan. And to all of us here, mga kapatid, to all of you who are here tonight, today, let's commit our lives to the Lord to be part of the ministries here in our church for the glory of God. Praise the Lord. Pray, mga kapatid, that you will see God's plan and purpose for your life here in His church. Not our church. Because the first purpose of the church, mga kapatid, is to reach out and win people for Jesus. Malapit na po ako magtapos. Listen to this, mga kapatid. Ang bahagi po natin bilang simbahan. Kapag naandun na tayo sa antas na tayo na po yung going, yung palabas, mag-reach out tayo and win others and we also win them. Not just yung sa salvation nila, but also encourage them to be part of this church. Kaya pag meron po mga pumapasok po na mga bago po, mga kapatid, kagabi pinag-uusapan po namin sa atin pong Connect Group. Yun po mangyayari pong Connect 7 po natin. Aside from Connect Group, mga kapatid, yung Connect Group po ay maliit na grupo po ito. Pero may mas maliit pa pong mangyayari po dyan. Yung Connect Group po, kung saan ka po nakatira, malapit ka, doon ka po a-attend o dadalo ng iyong Connect Group. Ibig sabihin, parang swimming pool po yan. Doon lang po natin sila dinadala. Di ba? Nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, nagba-Bible study po tayo, ng mga practical, mga discussion questions, nagkakaroon po tayo doon. Na nakakapag-bless ng ibang mga tao. Kagabi, ang ganda ng topic po namin, sa totoo lang. About the deity of Christ. Ini-study po namin ang Bible sa simpleng paraan. Bakit natin ini-study? Upang sa pagkakataong meron po tayong mga tao na makakasalamuha, na makapagdidebate po sa atin, hindi tayo makikipag-debate. At least alam po natin ang stand po natin kung anong klaseng pagka-Diyos meron ang ating pong Panginoong Yesus. Di ba? So yun po yun. Kaya nga, ini-encourage po tayong lahat na dumalo po tayo sa ating pong mga Connect Group. At matapos po ito pong ating pong mga retreat po na ito, ng mga team building po natin mga kapatid, asahan po ninyo, magkakaroon po tayo ng tinatawag po nating Connect 7. Ano po yung Connect 7? Yung Connect 7 po mga kapatid
ay ikaw na andito ngayon, hindi ka papayag na hindi mo ikukumit ang sarili mo, na hindi ka makapag-disciple ng ibang mga tao para sa Panginoon. Yung aalagaan mo sila, magkukumit ka. Ikukumit mo yung buhay mo sa kanila, i-disciple mo sila, i-mentor mo sila. Kung ano yung mga bagay na natutunan mo sa Panginoon, ituturo mo sa kanila. Kung ikaw ay dumaan sa mga equipping, ibig sabihin, isasama mo rin sila sa mga equipping process natin. Pastor, kailangan 7 na ba agad? Hindi naman. Pwedeng 1 o 2 muna. Ang importante, meron tayong mga inaalagaan, parang Paul and Timothy. So yun po yun. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. To go big, you need to go small. Uulitin ko po. To go big, you need to go small. Para tayo ay maging malaki, simulan muna natin sa maliliit. Para kapag marami ng mga maliliit, pag pinagsama-sama yung mga maliliit, lumalaki po yan, mga kapatid. Baka mabigla po tayo. Baka hindi na po, baka mapuno po ang mga silya po natin. Sa totoo lang. Ito pong sinasabi ko po sa inyo, kapatid, ito po ay hindi po trabaho ng pastor at ng mga leaders ng ating pong church. Ito po, mga kapatid, ay mandate at mission po natin na mga kapwa natin mananampalataya. Tinawag po tayo upang mag-reach out sa mga tao para sa Panginoon. I-strengthen po natin ang mga small groups po natin, ang mga connect groups po natin, mga kapatid. Uulitin ko po, tandaan po natin, to go big, you need to go small. I don't want to pressure you, mga kapatid, but I'm really encouraging you to be part of our connect group. Alam nyo, sama pa talagang iba, parang pagod na sila kahapon. Medyo naawa nga ako kay Kuya Willie, Ang dami niyang mga pinuntahan Kay Kuya S, kay Kuya Eric. Diba? May mga sinundo at hinatid pa siya. For the love po yun. Pero nakadalo po sila. Maybe, sama pa may importanteng bagay po tayo. At siguro sa susunod, makasama na po namin kayo. Praise God. Praise God. Yun po yun. Let's pray for one another, mga kapatid. Magdalanginan po tayo. Sama-sama po tayo. God has a plan and purpose for everyone. Okay? Meron pong plano ang Diyos sa buhay po natin. Lahat po yan. Dapat po nating maintindihan na napakabuti po ng atin pong Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. June 7, please don't forget, may retreat po tayo. June 14 para po sa mga leaders and atin pong mga volunteers sa ating pong team building. Let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Father God, thank you for reminding us of our calling, Lord God. Thank you, God, for your grace, lavish, na sa kabila po ng aming po mga pagkukulang, sa mga times na we waver dun sa mga pangako namin sa iyo, you are still there, Lord. Always inviting and encouraging us to move forward, to run our race, Lord God. Nobody will run our race except us. Thank you, Lord, because you have a particular plan for every one of us. Gamitin mo kami, Panginoon, sa mga taong wala pang personal relationship sa inyo. Hallelujah. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami tagapakinig lang. Hayaan mo, Panginoon, na kami magamit mo, Panginoon, sa iyong iglesia. Sapagkat pinapakita ng iyong salita na kung kami, Panginoon, ay magagamit mo,
sa iyong ubasan, dito sa iyong church. We are blessed to be a blessing para po sa ibang mga tao, Panginoon. Ito ay pagsisimula ng increase, Lord God, sa buhay po namin, O Diyos. Salamat po, Diyos. Hallelujah. If you are here tonight, kapatid, kung naandito ka ngayon, and you have not really accepted the Lord Jesus Christ in your heart, the Lord is calling you. At sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, come to me. Are you heavy laden? May kabigatan ka bang dinadala sa panahon ngayon? This time that God is saying to you, kailangan mo ako sa buhay mo, anak. Accept me as your Lord and Savior ng buhay mo. Sabi ni Lord, namatay ako para sa iyo dahil mahal kita. Kapatid, kung wala ka pang personal relationship sa Panginoon at sabi mo, Pastor, gusto kong tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay ko. Simple lang. Paniwalaan mo na namatay si Kristo para sa iyo. Paniwalaan mo na ang lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad ng Panginoon dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At manampalataya ka, tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Sabayan po ninyong panalangin pong ito. At sabihin mo ng may pananampalataya, sabihin mo, Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, naniniwala po ako na ako'y makasalanan. Ang iyong anak na si Kristo Jesus ay namatay para sa akin. Namatay na sa akin. Tumigis ang dugo Tumigis ang dugo dahil sa pag-ibig sa akin. dahil sa pag-ibig sa akin. Sa oras na ito, Sa oras na ito, binubuksan ko po binubuksan ang aking puso ang aking puso at tinatanggap ka, ang iyong anak, si Kristo Jesus, bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at tagapagligtas ng buhay ko. ng buhay ko. Hallelujah. Praise God, praise God. Aming Ama, salamat po sa mga kapatid po namin at mga tao na nandito po na nanalangin ng ganong klaseng panalangin, O Diyos. Father, I speak life and salvation sa buhay po nila. Patuloy mo silang pagpalain, Lord God, sa lahat ng aspeto ng kanilang pong buhay. Pangunahan mo po sila. Kasi Pagpalain mo po sila, Lord, sa lahat ng aspeto ng buhay po nila, Lord God. Thank you, God. Thank you, Lord God. You are worthy to be praised, oh God. Purihin ka aming Panginoon. Church, let's continue to worship our God sa oras pong ito. Patuloy po natin sambahin ang Panginoon. Hallelujah. oh, ay sa'yo lamang sumasamba, magpupulit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba, magpupulit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, As we come into the presence of God, kapatid, maybe some of us here, may mga bagay tayo, pinagdadaanan po tayo ngayon sa buhay. Alam niyo po, katulad ng sinabi ko po kanina, sabi po ng Panginoon, come to me. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, lubha, at kayo'y pasanin niyo ang aking krus, sapagkat ang krus ko ay magaan lang, sabi ng Panginoon. Sa oras pong ito, kailangan mo ng panalangin, nangihina ka, spiritually,
just want to pray for you. Just raise your hand and I will pray for you. Praise God. Praise God. Sino pa po? Taas mo lang yung kamay. God will pray for you. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kagalitan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Come on, let's worship Him. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, paglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo'y magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw lamang. Kapatid, I'm just being honest po sa gabi pong ito. If you are here tonight, gusto mo ng empowerment from God, just come and I will pray for you. Yung mga gusto po na kung saan kalakasan mula sa Panginoon, come here and I will pray for you. Just continue to worship our God. Come on. Sa'yo lamang Hallelujah. sumasamba, Anything. Kahit ano yan, sa magpupuri, trabaho mo na yan. maglilingkod sa'yo. Sa family mo na yan. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang Let's lift our hands to the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. Thank you, God. Empower us, Lord. Fire. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa Hallelujah. habang buhay. Ikaw lamang. Father God, I pray for them. I lift up to you, Lord. Ano man, Panginoon, ang pinagdadaanan ng mga kapatid kong ito. Anything, Lord. Maging ito man ay patungkol sa kanilang pamilya. Patungkol man ito, any relationship, Lord God, na hindi nagiging maayos pa sa panahon ngayon. Father God, sa ministry man po ito, Panginoon. Ano mang dalahin, Panginoon, ang pinagdadaanan ng mga kapatid ko pong ito, Lord God. Empower them, Lord God. Dalangin po namin yung apoy ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Thank you, God, because you are our victory, Lord God. We are more than a conqueror, Lord God, sabi ng iyong salita. Father, any hindrances, Lord, any assignment of the enemy, Lord God, sa buhay ng mga kapatid ko upang hindi sila makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo at manghina sila. Father, we render it powerless, Lord God. In Jesus' name, no weapon formed against them, Lord, shall prosper. Instead, Lord, pinapalitan po namin ang lahat ng mga pangit na nararanasan po nila at nararamdaman sa panahon ngayon na punong-puno ng iyong pagpapala sa lahat, in all aspect of their lives, Lord God. Bless them, Lord. Thank you, God. Starting today, Lord God, paglabas namin, Panginoon, sa iyong church, sa iglesyang ito, pag-uwi namin sa kanyang bahay, sa trabaho, sa eskwelahan, Panginoon, kami magiging pagpapala, Panginoon, sa aming po mga pamilya, sa aming po mga kaklase, sa aming mga katrabaho, sa aming po mga colleagues, Lord God. Bless them, Lord. And thank you, God. Receive your blessings financially, materially, spiritually, and good health physically, Lord. Salamat po, Panginoon. Meron kaming Diyos na naiiyakan.
Meron kaming Diyos na napasasalamatan po namin, Panginoon, sa lahat ng buhay po namin, Lord. Tinataas po namin ang aming po mga asawa, Panginoon. Lord, magunahan mo po sila. Palalimin mo din po sila sa mga bagay na pinaniniwalaan namin patungkol po sa iyo, Panginoon. Lord God, iayos mo ang aming pong buhay. Magamit kami, Panginoon. Lord, huwag mong hayaang maging katitisuran po kami, Panginoon, sa iyong gawain, kundi kami maging pagpapala, Panginoon, sa mga kapatidan, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Itong isang linggong dadaan sa buhay po namin. Thank you, God. We are blessed and favored, Lord God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Salamat po sa kalakasan, sa wisdom, Lord God, na meron po kami. We give you glory, Lord God, and we give you praise, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Jesus, ikaw ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, ikaw Come on. ang karangalan. Let's worship our God. Hallelujah. Kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, ikaw ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, ikaw ang karangalan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang tunay Sige po. na Diyos, ika'y walang Papurihan po natin ang ating Panginoon. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang Ang pagsamba natin ay pagsasabing, Lord, sa iyo ang buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Sabay-sabay po tayo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilan mo. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Habang tayo po ay papunta po sa ating po mga upuan, pakisabi po sa kaliwat kanan po natin, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Purihin po ang ating pong Diyos. Are you blessed, mga kapatid? Praise God. At bahagi po ng ating pong pananambahan at pagsamba sa ating pong Panginoon ay ang ating pong pagbibigay po ng ating pong tithes and offering, our giving, our offering para po sa ating pong Diyos. Alam niyo po, sabi po ng 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Pakinggan niyo po ito, ha? Wala po dyan sa screen po natin. Sabi po ng salita ng Diyos, but as you abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also. Okay? Praise God. Yung Tagalog? Okay. Sige po, yung pala eh. Kala ko naman. Sige. Kayong mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay. Sabing ganon. Malakas ang inyong pananampalataya. Amen po ba tayo dyan? Okay. Magaling kayong magturo. Okay. For the glory of God. Okay. Marami kayong alam. Positive, no? Inaangkin po natin to. Di ba? At masipag sa paglilingkod sa Diyos. Okay. At malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Sa akin. Okay, kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. Praise the Lord. Praise God. Alam niyo po, ito pong verse po na ito, it's all about gracious act of giving. Okay? Pag sinabi pong gracious act of giving, ibig sabihin,
gracious giving is not an obligation, but a privilege po yan. Kaya, even ang paglilingkod po natin, pribilehiyo, di po ba? Kaya even yung pagbibigay natin, privilege din. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mag-bless sa gawain po ng ating po Panginoon. And ako po, nararamdaman ko po yan sa bawat isa po sa atin. Ngayon, kung yung iba po sa atin ay hindi man online na makapagbigay po ng kanila pong offering, meron po tayo po doon na sobre po, na pwede po natin ilagay po yung ating po mga offering in cash sa ating po mga sobre po doon. Pwede po yun. Praise God. At salamat po sa buhay ng bawat isa po sa atin. At sa mga, ilan po sa mga announcement po natin. Tingnan po natin. Announcement po. Tingnan natin. Yan. Praise God. Okay. Prayer and praise. Meron po tayong prayer and praise this coming Saturday. Okay? Huwag po kayong mawawala. Sa lahat, alam niyo po, siguro po mapupuna po ninyo, no? Bihira po tayo magbigay ng mga testimony, mga patotoo po natin during ating worship service. Pero dito po sa prayer and praise, kung gusto po ninyo na marinig at ipagyabang ang Panginoon sa pamamagitan po ng mga testimonies po natin, praise God, dito po ninyo dalhin sa prayer and praise. Kausapin po ninyo si Ate Ninya at isasama po namin kayo sa magbibigay po ng mga testimony. Grabe po, nakakagalak po ng puso makarinig po ng mga patotoo na ginawa ng Diyos at ginagawa po ng Panginoon sa buhay po ng mga kapatid po natin. This coming May 31, Saturday, 5 p.m. po hanggang 7 p.m. ang atin pong prayer and praise. Bakit po tayo magkakaroon ng prayer and praise? Dapat po yan first Saturday. Kaya lang po kasi po dahil ang first Saturday po natin ay June 7. Magkakaroon po tayo ng retreat. Ang tawag po sa retreat po natin ay Discovering God's Love Retreat. Okay? Sino po nakarinig na po dito ng mga retreat ng Encounter God Retreat? Di ba? May mga gano'n no? Sa Pilipinas. Yan, nagiging speaker po kami niyan. And even si Pastor Jojo, naging speaker po ng mga Encounter God Retreat. Alam niyo po, ang dami na po mga retreat po na napuntahan ko po. Hundreds, thousands of mga young people na kung saan ay dahil po sa retreat, tumanggap sa Panginoon, umiiyak dahil sa matinding ginawa ng Panginoon sa buhay po nila. Pero ang tanong, lagi ang tanong po palagi, nasa na po sila? Di ba? Na kung saan ay marami po sa kanila wala po sa loob ng simbahan. Kaya nga po, magsisimula po tayo mga kapatid. This coming June 7, please, huwag niyo pong kaliligtaan po ito. Yung ating pong retreat, June 7. Pastor, paano po yan? May pasok po ako eh. Kayo na po ng Panginoon na mag-usapan. Okay? Basta kami po, in-encourage po namin kayo. Alam po namin na mayroong matinding gagawin ng Panginoon po sa buhay niyo po. This coming June 7. Pastor, ibig sabihin sa June 7 lang gumagawa ng mabuti. Araw-araw po yan mga kapatid. Pero ito pong klase po ng retreat po natin is part of our revival. Yung bang empowerment po na lagi pong ang Panginoon na inaandyan upang baguhin ang ating pong mga buhay. Okay, may konting announcement po daw si Architect. Hello po. Sorry, I think nasabi na ni Pastor na may plano or events sa Saturday for the retreat and the prayer and praise. Just for the youth kids kasi we had our first youth yesterday. It was an amazing time. Na-enjoy lahat sila. We're just changing the schedule kasi may plano. So, sa Friday, 6:30, if free kayo to drop off your kids or your youth, please take them to our Connect Youth Group. And Ate Angela and Kuya Simon will remind you guys as well the day before. I'm just making sure kasi, yes, may handa. So, I hope you guys are coming and also coming to these other events as well. Thank you. Okay, medyo na bago lang po yung mga schedules po natin na ipagpaumanhin po ninyo ha. Sapagkat sometimes, pakinggan nyo po ito, medyo humihingi lang po din po tayo ng pasensya sapagkat nagkakaroon po ng mga konting pagbabago yung mga schedules po natin.
Alam niyo po, yung mga activity po, yung mga schedules po natin, na andyan lang po yan, even yung calendars po natin, nandyan lang po yan. Pero kapag sinabi po ng Panginoon na, Ops, ito muna ang inyong gagawin. Kasi sabi ng Word of God, ang pagpaplano po ay sa tao, ang pagsasakatuparan ay sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na wala na po tayong ganong klaseng activity. Praise God, Kuya Dirk, thank you sa pagbabago ng schedule. This coming Friday po, meron po tayong Youth Connect. Okay, tama ba? Okay, Friday po, hindi po Saturday. May konting pagbabago po tayo dyan. Praise God. Minsan pa, any announcement na hindi ko pa po nabanggit? Wala na po, no? Okay, let's all stand. Please, once again, let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise God, praise God. Minsan pa. Come on. Isa po, pray tayo, umawi. Di magagamba sa kawalan, pagpapala mo yung laging laan. Pagkakot sa pag-amin, pagkanalian ka palagi. Pinipinan sa pagsubok, ang kasama mo'y tiyak at tubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na at higit pa. Di manangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa pag-anib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na at higit pa. Let's lift our hands to the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Aming Ama, salamat po minsan pa. Kami po ay inaangkin po namin, Panginoon, ang higit pang pagpapala mo at mabubuting bagay for this week, Lord God. Thank you, God, for your blessings and favor, safety and protection po sa amin pong lahat. Phil and Said Fellowship Church, family, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Ikaw ang aking pastor na di nagkukulang, sapat na at higit pa.